May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating pong mga tagapakinig, lalo na sa ating pong mga taga-subaybay. Muli po, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating pong pagtalakay sa aklat ng Ikalawang Samuel. Kabanata 17. Kabanata 17. Ang payo ni Ahitofel kay Absalom. Sinabi ni Ahitofel kay Absalom, pipili ako ng 12,000 tao at maglalakad ngayong gabi upang habulin si David. Aatakihin ko siya habang siya ay pagod at mahina. Aatakihin ko siya ng takot at ang lahat ng mga tao na kasama niya ay tatakas. Ang hari lamang ang papatayin ko at ibabalik ko sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang kamatayan ng lalaking hinahanap mo ay magdudulot ng pagbabalik ng lahat. Walang sino man sa mga tao ang masasaktan. Ang planong ito ay nagustuhan ni Absalom at ng lahat ng mga nakatatanda ng mga Israelita. Ngunit sinabi ni Absalom, patawag din si Hushai na Archite upang marinig din natin ang kanyang sasabihin. Nang dumating si Hushai sa kanya, sinabi ni Absalom, ibinigay ni Ahitofel ang payo na ito. Gagawin ba natin ang kanyang sinabi? Kung hindi, ibigay mo ang iyong opinyon. Sumagot si Hushai kay Absalom. Ang payo ni Ahitofel ay hindi maganda sa pagkakataong ito. Alam mo ang iyong ama at ang kanyang mga tao, sila ay mga mandirigma at kasing tapang ng isang ligaw na oso na inagawa ng mga anak. Bukod dito, ang iyong ama ay isang bihasang mandirigma. Hindi siya matutulog kasama ng mga tropa. Maging sa ngayon, siya ay nakatago sa isang yugid o sa ibang lugar. Ngunit kung siya ay unang umatake sa iyong mga tropa, sino man ang makarinig nito ay magsasabi, nagkaroon ng pagpaslang sa mga tropang sumusunod kay Absalom. Pagkatapos, kahit ang pinakamatapang ng sundalo, na ang puso ay gaya ng puso ng isang leon, ay matutunaw sa takot, sapagkat alam ng mga Israelita ng iyong ama ay isang mandirigma, at ang mga kasama niya ay magigiting. Kaya't ipinapayo ko sa iyo, hayaan mong ang lahat ng mga Israelita mula sa Dan hanggang sa Beersheba, na kahit na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan ay magtipon sa iyo.
ikaw mismo ang mangunguna sa kanila sa labanan. Pagkatapos, aatakihin natin siya kung saan man siya matatagpuan. At babagsakan natin siya gaya ng hamog na bumabagsak sa lupa. Walang matitira sa kanya. Pati ang mga kasama niya ay hindi mabubuhay. Kung siya ay umatras sa isang lungsod, ang lahat ng mga Israelita ay magdadala ng mga lupit sa lungsod na iyon. At igugupo natin ito sa lambak hanggang sa wala nang matira, kahit isang maliit na bato. Sinabi ni Absalom at ng lahat ng mga tao ng Israel. Mas mabuti ang payo ni Hoshai na Archite kaysa kay Ahithophel, sapagkat tinukoy ni Yahweh na ipagkait ang paborableng payo ni Ahithophel upang magdala ng kapahamakan kay Absalom. Sinabi ni Hoshai kay Zadok at Abiatar, ang mga saserdote, ibinigay ni Ahithophel ang kanyang payo kay Absalom at sa mga nakatatanda ng mga Israelita upang gawin ang ganito at ganyan. Ngunit ipinayo ko sa kanila ang ganito at ganyan. Ngayon, magdala kayo ng mensahe agad at ipaalam kay Haring David. Huwag bumugol ng gabi sa mga ilog sa ilang. Tumawid agad. O ang hari at lahat ng mga tao na kasama niya ay malulunod. Si Jonathan at si Ahimaas ay nananatili sa En-Rogel. Isang babae ang ipinadala upang ipaalam sa kanila at sila ay pumunta upang ipaalam kay Haring David, sapagkat hindi nila kayang magpakita sa lungsod. Ngunit may isang binata na nakakita sa kanila at isinabi kay Absalom. Kaya't ang dalawa sa kanila ay umalis agad at pumunta sa bahay ng isang tao sa Bahurim. Mayroon siyang balon sa kanyang looban at sila ay bumaba doon. Inilatag ng asawa ng lalaki ang isang takip at ikinalat ito sa ibabaw ng bukana ng balon at nagkalat ng trigo dito. Wala ni isa man ang nakakaalam nito. Nang dumating ang mga tao ni Absalom sa babae sa bahay, tinanong nila, nasaan sina Ahimaaz at Jonathan? Sumagot ang babae sa kanila. Tumawid na sila sa batis. Nagsaliksik sila, ngunit wala silang natagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem. Nang sila ay umalis, ang dalawa ay umakyat mula sa balon at pumunta upang ipaalam kay Haring David. Sinabi nila sa kanya, magtulungan kayo at tumawid agad sa ilog. Pinayo ni Ahithophel ang ganito at ganyan laban sa iyo. Kaya't si David at ang lahat ng mga tao kasama niya ay umalis at tumawid sa ilog Jordan. Pagdapo ng bukang liwayway, silang lahat ay nakatawid at wala ni isa ang naiwan. Nang makita ni Ahithophel na hindi nasunod ang kanyang payo, inihanda niya ang kanyang asno at umalis patungong kanyang bahay sa kanyang bayan. Inayos niya ang kanyang bahay at pagkatapos ay nagbigti ng kanyang sarili. Kaya siya ay namatay at inilibing sa libingan ng kanyang ama. Pumunta si David sa Mahanaim at tumawid si Absalom sa ilog Jordan kasama ang lahat ng mga Israelita na sumusuporta sa kanya. Tinalaga ni Absalom si Amasa bilang pinuno ng hukbo kapalit ni Joab. Si Amasa ay anak ni Jether, isang Ismaelita na ikinasal kay Abigail, anak ni Nahash at kapatid ni Jerobeam, ang ina ni Joab.
Ang mga lalaking Israelita na sumusuporta kay Absalom ay nagkampo sa lupain ng Gilead. Nang dumating si David sa Mahanaim, si Shobe na anak ni Nahash mula sa Raba ng mga Ammonite at si Makir na anak ni Amiel mula sa Lo-debar at si Barzillai na Gileadite mula sa Rogelim ay nagdala ng mga higaan at mga mangkok at mga kagamitan na yari sa palayok. Nagdala rin sila ng trigo at cebada, harina at inihaw na butil, mga sitaw at lentil, ulot at gatas, mga tupa at keso mula sa gatas ng baka para kay Haring David at sa kanyang mga tao upang kumain. Sapagkat sinabi nila ang mga tao ay napagod at nagutom at nauhaw sa ilang. Okay, may reaction po ba mga kapatid? Na ano lang ako dito sa ano na yung nag-suicide Oo si nga ano yung nag-suicide tagapayo si Ahithophel. kasi parang wala na sa ang buhay niya, no, 'di ba? Nagbigti kasi yun lang ang kanyang ano mag-ano sa hari, 'di ba? Hindi rin Oo, siya ano, advisor ng hari. oo, magpayo sa hari. Kahit kay Absalom ay hindi rin tinupad ang kanyang payo. So parang ano, malaking kahihiyan para sa kanya Oo. yun na hindi siya pinagkatiwalaan ni Absalom. Saka parang wala nang saysay yung kanyang ano, yung paglipat niya ng loyalty ay nabaliwala pa. Hmm. At saka kinikilala pa rin si David ng ibang mga tribo ng Israel, lalo sa kabilang ilog ng Jordan na siya ang hari. Kayo mga kapatid, may reaction pa kayo? So, Wala noon na pa man may siguro. mga spy So, na. Okay. tuloy na Back to you, natin. Maria. Kabanata Kabanata 18. Tinipon ni David ang mga lalaking kasama niya at nagtalaga ng mga pinuno ng libo-libo at ng daan-daan sa kanila. Pinadala ni David ang hukbo. Isang bahagi ay sa ilalim ng pamumuno ni Joab, isang bahagi ay sa ilalim ng pamumuno ni Abishai, na kapatid ni Joab at anak ni Jerubiah, at isang bahagi ay kay Itay na Gittite. Sinabi ng hari sa mga tao, "Ako mismo ay sasama sa inyo sa labanan." Ngunit sinabi ng mga tao, "Huwag kang sasama, sapagkat kung kami ay tumakas, wala silang pakialam sa amin. Kahit kalahati sa amin ay mamatay, wala pa ring saysay sa kanila. Ngunit ikaw ay katumbas ng 10,000 sa amin. Mas mabuti pang manatili ka sa bayan at ipadala ang tulong mula roon." Sinabi ng hari sa kanila, "Gagawin ko ang anumang inaakala niyong mabuti." Kaya tumayo ang hari sa tabi ng pintuang bayan at ang lahat ng tao ay lumabas sa hukbo na nakaayos sa daan-daan at libo-libo. Iniutos ng hari kina Joab, Abishai at Itay, "Pakitunguhan ninyo ng mahinahon ang binatang si Absalom alang-alang sa akin." At narinig ng buong hukbo ang utos ng hari tungkol kay Absalom na ibinigay sa lahat ng pinuno. Lumabas ang hukbo ni David upang salubungin ang hukbo ni Absalom. At ang labanan ay naganap sa gubat ng Efraim. Doon natalo ang mga
Israelitang sumusunod kay Absalom ng hukbo ni David. At napakarami ng napatay sa araw na iyon. Umaabot ng 20,000. Kumalat ang labanan sa buong kabutiran. At higit pa ang mga nilamon ng gubat kaysa sa tabak ng araw na iyon. Nagkataon na sa lubong ni Absalom ang mga tauhan ni David. Nakita niya ito at nagtangkang tumakas habang nakasakay sa kanyang mola. Ngunit nang dumaan siya sa ilalim ng sanga ng isang malaking punong ensina, ang kanyang buhok ay nasabit sa sanga ng puno. Naiwan siyang nakabitin sa pagitan ng mga sanga ng puno, habang nagpapatuloy ang mola na kanyang sinasakyan. Nang makita ito ng isa sa mga tauhan, agad niyang sinabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Sinabi ni Joab sa lalaking nagbalita sa kanya, "Ano? Nakita mo siya? Bakit hindi mo siya pinatay noon din? Ibibigay ko sana sa iyo ang 10 siklong pilak at isang pamigkis ng mandirigma." Ngunit sumagot ang lalaki kay Joab, "Kahit pa timbangin sa aking kamay ang 1,000 siklo ng pilak, hindi ko bubuhatin ang aking kamay laban sa anak ng hari. Sapagkat narinig naming lahat kung paanong iniutos ng hari sa iyo, kay Abishai at kay Itay na ingatan ang binatang si Absalom para sa akin. At kung nilagay ko man ang aking buhay sa pahanib at walang bagay na itatago sa hari, tiyak na pababayaan mo lang ako." Sinabi ni Joab, "Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa iyo." Kaya't kumuha siya ng 3 sibat at itinuhog ito sa puso ni Absalom, habang siya ay buhay pa at nakabitin sa punong ensina. At ang 10 lalaking tagadala ng armas ni Joab ay lumapit at pinagtataga si Absalom hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos hinipa ni Joab ang shofar at ang hukbo ay tumigil sa pagtugis sa Israel, sapagkat pinigil na sila ni Joab. Kinuha ni Absalom, inihagis sa isang malaking hukay sa gubat, at binuntunan ng malaking punton ng bato. At ang buong Israel ay nagtakbuhan, bawat isa sa kanyang sariling tolda. Noong siya ay nabubuhay pa, si Absalom ay nagpataas ng isang haligi para sa kanyang sarili sa libis ng hari, sapagkat sinabi niya, "Wala akong anak na magpapatuloy ng alaala ng aking pangalan." Sa 2 Samuel 14:27, nagkaanak si Absalom ng 3 lalaki. Kaya't pinangalanan niya ang haligi sa kanyang pangalan, at hanggang sa araw ng pagsulat nito, tinatawag itong monumento ni Absalom. Dito sa ano, kaya ako, Pagdadalamhati sa 2 Samuel po, 14:27, sinabi doon, nagkaanak siya ng 3 lalaki at isang babae na ang pangalan ay Tamar. Kaya ano, medyo may conflict dito eh. Iniis ko na, baka hindi niya ano, baka mga, hindi niya sa legal na asawa. Baka mga ano, asawang lingkod lang ano. Doon yun ang kanyang na ano. Kasi sa kabinata ang sabi dito eh. Binata ang description sa kanya. So, hindi siya nagka-asawa talaga ng ano, formal, no? Hindi siya nagkaroon ng legal na asawa. Oo. Kaya walang magmamana ng kanyang pangalan. Di ba siya yung ano, yung nang-rape doon sa mga asawa ni ano, ni Haring David? Oo, siya. Oo. So hindi niloob ng Aba na magkaanak siya sa mga yun. Oo, pero doon sa ano, sa 2 Samuel, nagkaroon siya ng ano eh. Tatlong anak. Baka after the fact, ano, baka after the fact, no, ano, mamatay siya, baka nag, ano, sa panahon na to, hindi niya alam na nakabuntis na siya, di ba?
Oo, Baka. malamang. Ano, Oo. ano pong ibig sabihin ng legal na asawa sa Yung, panahon na yan? kasi Yung di, ano, oo, yung binayaran niya ng Dory, yun yung legal Sorry. na asawa niya. Kasi Hindi, kapag ka pero ano, 'di ba? Kapag ka yung nirecognize ng hari, mga magulang. lingkod, ano to, asawang lingkod, walang Dory yun. Kasi hindi sila recognized ng magulang. Parang kabit, di ba ganun? Oo, yung Concubine. parang ganun, kabit lang sila. Kasi pagka yung mga legal na asawa, 'di ba, nag-ano, parang binibili ng lalaki yung babae. Saka nag-uusap yung magulang. Oo, yung Magulang sa magulang ang magulang. nagkakaroon ng arrangement. So, ibig sabihin, di ba sabi ng sultan, na ang kasal noong araw ay hindi sa pamamagitan ng mga pare o ministro, kundi sa pamamagitan ng mga magulang. saka kung nagtalik sila, Oo, pagka nagkaroon na sila ng one place at saka inapprove ng magulang nila. Nagiging legal Formal na lang yon. yon. Ang pag-aasawa nila ay nagiging legal kung ito ay parehong pinag-aagrihan ng magulang ng lalaki at babae. At oh, virgin. ay, Oo, Pareho. at parehong virgin. hindi, kung virgin, tapos ano, o nag-one place sila, pero hindi aprobado ng magulang. Ibig sabihin ba yun? Hindi sila mag-asawa? Hindi sila legal na asawa. Mga concubine ang tawag doon. Mm. Floating ka pala. Ganun ba yun? Hmm. Yan alam ko, pag nagtalik, yun na yun eh. Oo, pero hindi lang naman sa isang ano eh. Kailangan may legal kang asawa. Tingnan mo Hindi, si kasi, ano, si Jacob. hindi, beren niya kasi nakuha sis eh. O Oh, di kapag kasi, iba kasi yung sitwasyon ng isang berhen. Pag nakuha mo siya yon, kahit pa hindi aprobahan ng, dalawang klase nga, di ba yung pag-aasawa, yung Babayaran mo yung nag-one place babae kayo. pag na-rape mo. oo, pag Babayaran nirape mo mo, yung ama. babayaran mo yun. Kailangan pakasalan, lalo na pag virgin. Oo, lalo na kapag Hmm, virgin. oo nga po. Pakakasalan mo siya at babayaran mo kung Parang magkano Dory. yung Dory na hinihingi ng magulang ng babae. Kasi tingnan mo si ano, Ah, si Jacob. Pinagtrabahuhan niya ng 7 years. Si Leah at saka si ano, Rachel. 14 Pero years pagdating bale. doon sa ano, sa mga ano nila, yung mga maid nila, wala nang bayad yun. Kasi hindi yun legal na asawa. Mahirap palang i-apply yung ano, yung, mahirap palang i-apply yung batas na yan kung susundin natin yan dito ngayon. Ay, oo, hindi, Parang ano, kumbaga, maraming ano, dadami ang nadami ang lahi. Pero, ano, ina-apply kasi yan ng lumalabas. mga Muslim, di ba? Lumalabas dyan habang ano, lumalabas dyan habang binabasa natin yan. Pwede ang isang lalaki mag-multiple ng asawa, mag-anak sa iba't ibang babae. Basta lang Oo. meron kang, basta lang meron kang pang ano, so meron ka lang patustos. So lumalabas na yung gawain ng sa mga kapatid nating Muslim, ano, lumalabas na hindi ba sila nagkakasala noon dahil hanggang Batas apat na nila asawa eh. yun. Kumbaga, nasa kultura nila yun. Allowed yun Oo, sa kanila. ganun din eh. Pagdating dito sa Israel, siguro tutingnan eh. Oo. Kaya lang, di ba, bro, pagdating ng Messiah, ikinorek niya Hmm. yun. No, yun ang sinasabi ko. So, hindi na Oh. valid ito mga Hindi, ganito. oo, hindi na sa panahon natin. Kasi kinorek na siya ng Messiah na dapat ay isa lang ang asawa. Hmm. Ito, ito yung nabago. Ito Hmm. kasi yung tinatawag nating ano, customary law ng mga Israelita, yung sa tribo. Oo. Oh. Pero ito yung hindi batas ng alhayam ito. Kasi ang batas ng alhayam, once na nagkaroon Basta, ng one place, di ba kay at Daniel, basta walang, basta, basta walang
Basta dalaga ba yun? Walang sabit? Berhen. Basta walang Berhen po asawa? sis. Basta berhen. Ibig sabihin, Oo, wala yan. kang commitment Di sa ba? iba. Oo. Kasi pag may gumalaw na sa'yo at berhen ka, may gumalaw na sa'yo, yun na yun. Oo, yun na Kahit Oo. na, yung asawa mo. kahit na Yung mag-aasa ka, unang wala kang panagutan nakatalik ganun niya, yun ang mag-aasa asawa sa'yo. niya. Di ba si Mm. Daniel ganon? Daniel, Mm. parang hindi ko nadaanan sis. Si Propeta Daniel, hindi Hindi ko alam na-discuss siya. doon yung tungkol sa kanyang sa kanyang pag-aasawa. Baka ibang Mm. pangalan sis. Baka nagkamali. Oo, Hindi si hindi Daniel. si Propeta Daniel. Ano nangyari? Virgin yung babae o ano? Ano yung Anong story no? anong tungkol sa kwento ni sis Rodim, ano yung tungkol kay Daniel? Na may nabasa ka ba? Hindi, baka ibang pangalan ng ano, Or ng ibang sinasabi pangalan niya. ang tinutukoy niyo? Ano yung storya? May na siguro signal niya. Oo, nawala ata si sis. Mm. Anyway, yung kasi, tag nito, paulit-ulit sinasabi ng sultan yun eh. Dalawa yung pag-aasawa, yung one flesh at saka yung sa magulang. Pag sina, pagka, pagka sinet na kayo ng magulang, talagang yun na yun. Kasi nga honor your father and your mother eh. Kailangan di mo bibigyan ng kahihiyan. So, iyaano mo talaga susundin mo talaga yung batas na yun. Oo, kahit naman sa panahon natin ngayon, bro, kailangan mayroon munang agreement yung mga magulang bago ka magpapakasal kung saan ka mang gusto magpakasal. Ang Po, unang wala naman magkakasal sa iyo ay ang magulang mo. Yung approval ng both parties. o nga po sis, pero paano pag nagalaw nga? Di ba yun nga? Kailangan talaga, ano yun, parang responsibility na yan ng ng lalaki. Hindi mo na pwedeng hiwalayin yan kasi Paano po kung kumbaga, hindi na-probahan ng pero, pero kung hindi po agree, ang tinatanong ko po kasi, kung nagalaw yung babae Noon at ng berhen yun, isang kapatiran tapos, namin, ay kapatiran natin noon, mm, ah, sa question and answer, o, di ba sinagot niya yan? tapos hindi na-probahan ng magulang. Ano ba yun? May consider ba natin mag-asawa sila o paano? kasi sa batas natin bro, may karapatan na kasing mamili yung mga lalaki at babae. Na parang nawala na nga yung kultura ng pagiging Israelita. O Dahil nga po. parang na tayo liberated na. Hindi So, kasi pwede na maging ganun eh. masyado na kasing na-penetrate yung kultura natin ng Western. Mm. Kaya hindi na natin pwedeng i-apply itong yung batas na ito ng mga Pero Israelita. ang tanong ko sis kasi kanina sinabi nyo, kung dumating ang Messiah, ang King Yahweh siya binago niya itong batas na ito. Hmm. Pero ang sabi niya, di ba, hindi naman kasama sa batas din kasi yung mag-asawa ka ng marami basta't may pambayad ka. Wala naman siyang Oo. diniscuss, wala naman siyang Wala. sinabi na ganun. Oo. Kaya lang Wala. 'di ba ang Oo. pagkakasabi niya, kaya So, daw so nagbigay inayos ng niya. ang sabi ng Messiah, Mm, noon nagbigay pinayagan ni Moses na mm, hiwalayan ang asawa at magbigay ng mm. ano ito, divorce Parang, letter, parang ganun. So magbigay parang ng ikaw po. divorce letter, oo. Mm, Pero sa mm, pasimula ay hindi ganun ang mm, sabi niya. Kasi mm, ano to, nilikha daw ang tao
na isang babae at lalaki. At Mm. iiwan ng babae ang kanyang ama't ina para makisama Mm. doon sa kanyang asawa. So ang Iiwan tinutukoy na ng lalaki. iiwan Baliktad. ng Mm. lalaki, ng lalaki at ng Mm. babae yung kanilang mga magulang. Oo. So ang Okay. Sige ibig po, sabihin, ang tuloy. tinutukoy doon ng Mesaya ay iisa lang ang asawa. Mm. Mm. Kaya nga sabi ng mensahero, mabuti pa ang lalaki mag-asawa ng iba, pero Mm. ang babae ay hindi na pwedeng balikan ng lalaki kung siya ay nag-asawa ng iba. Anong grounds? Ang Anong grounds isang para grounds lang mag-asawa ka ng naman. iba bilang isang lalaki? Oh, kung Anong grounds? kung ano to, nagkaroon ng ano to ng adultery. Nangaliwa yung babae. Pag nangaliwa yung babae, hindi na siya Mm. pwedeng pakisamahan ng lalaki. Pero kung ang lalaki Mm. nangaliwa at nakita niya na hindi naman nangaliwa yung kanyang asawa, ay pwede niya pong balikan. May tanong, Hmm. Pero, paano kung yung lalaki hindi inaasikaso ng babae? Di nasa kanilang ano na yan, nasa kanilang pag-uusap na yan. Hiwalayan mo Hindi, na! Nasa bahay lang ba yung babae? Nasa bahay lang ba yung babae? Mukhang may Nag-advise na eh, no? kapatid ah. Nag-advise, oo, hiwalayan diba? na. Huwag nang May patagalin. hugot ba? Mayroon bang asawang lalaki na hindi Oo, aasikasuhin diba? ng asawang Diba? babae Diba? kung mahal Maria? niya? Diba, Sis Kung Maria? sumabay, Hiwalayan na housewife agad. di ba? Oo. Hiwalayan Bayaran mo agad. na. Huwag nang patagalin. Hiwalay agad. Aray, hiwalayan na. Aray ko. Ano naman yung ibig sabihin? Kung Sis, ano naman yung siguro, ibig sabihin nung kung nasa nung bahay lang yung kasabihan? babae, yon. Pero pag yung babae, pagod na rin, pareho kayo di ba parang Alam mo, kasi ang mga babae, obligasyon ng lalaki na protektahan yung asawa eh. kaso lang, ang lalaki ang Although, nananakit. obligasyon ng Eh, babae. nasa sa babae yan kung tanggapin pa niya yung asawa niyang, may iba na nga eh. Kaya nga, Dapat tinanong Iba naman ang dapat issue, tinanong pinag-uusapan natin nung dito. buhay pa si mahal na karapatan ng babae mensahero. yun. Iba-ibang Dapat tinanong mo yan, bro, nung buhay pa ng mahal mensahero kung anong isasagot niya. Ay, naku. Ano nga, kasi nga, natanong ko lang yan kasi syempre, may mga lalaking hindi inaasikaso ng asawa. Yun. May mga lalaking okay lang. Tinan mo si bro, di ba? Mabuting kabiyak ni okay lang, di ba? Depende kasi yun sa lifestyle na ngayon, panahon Ganun ba yun? natin. Anong Diba? Pero Hindi masasabi katulad mo? napapagod na ang rin. lalaki nagtatrabaho sa Napapagod bukid, na rin kaya siya kasi matanda na rin. Kaya Ano masasabi mo, naghahanap Maria? sa tulong. Ano kasing klaseng Oo. pag-aasikaso? Oo, mag-hire na lang ng helper para walang issue, di ba? Kung naglalaban naman, Yung sabi ko, mag-hire na lang ng helper. Tapos sabi naman niya, maghanap nga ako ng mas bata at may tagaluto ako, may taga ng kape. Oo na, sabi ko na. Oo, Baka sige na. taga-masahe pa yun. Sabi. Umaangal na kasi matanda na rin, syempre. Kaya sabi niya, hilutin mo nga ako. Masakit nga yung kamay ko Uy, dito. O bakit record Paano hilutin kung mo? ano? Paano Ano kung mga paano sis malambingan kung nyo, paano sis kung minsan di kayo nahiyan ng almusal? Pwede ba yun? Hiwalayan mo Ako na. na rin ang pipilitin ko ng kikilos na ako na rin magtitimpla ng kape ko. Sis, Huwag malalim nang ba? patagalin. Malalim Hiwalay ba ang agad. hugot? Kayo Napagod na sila. Maghanap na lang ng ng kasama. baka pinagda-diet, kaya yung pinagtitimpla ng Oo. mahirap din pag may kasama. Kasi Hanap ang ng pag-aasawa ano, kasi, hindi, di ba mga kapatid, sabi ang pag-aasawa daw naglalambing ay lang hindi yun. parang Ganun kaning talaga dapat. isusubo na kapag Oo nga. napaso ay pwede mong iluwa.
Wala, So, nilunok na. so yung ano, ibig Lulumok na eh. Di sabihin, mo pwedeng isoli sa magulang, no? give and take lang yan. So, dapat nagkakaintindihan kayo. Nagtutulungan. Eh kung ang isa pagod, ay di yung hindi pagod ang gagawa sa gawaing bahay. Oh. Sis Kailan kaya Maria, mangyayari pinagtitimpla ka yan? ba ng kape? Sis Eh Maria? ako naman bro, gusto ko Bawal siyang ang kape. naman. Hindi naman masarap ang Inaatake. timpla ko na kape. Eh ako naman, ba't hindi ako magtimpla ng kape ko? Sabi kong gano'n, bakit masarap ang timpla mo pang? Oh, may gano'n. Dapat may Hindi lambing. ako magtimpla kasi Lambing hindi ko lang yan, alam sis. magtimpla ng masarap. Siya masarap Dapat magtimpla gano'n, ng di kape. ba? Ganun ba Lambing yun? nga Wala yan. na lang, para ayaw na yung Kailangan, magtimpla. lambing lang yun. Kayo ha. At saka nasanay na Okay. rin. Pag nagtimpla ng kape niya, nagtitimpla na rin ng kape ko. Tapos pipilitin niya ako na inumin ko. Niya, sabi ko mamaya na, mamaya, malamig na. Mamaya nga, lalagyan ko na lang ng tubig kung may ginagawa ako. Galit siya pag hindi ko ininom yung tinimpla niya. Pati Na talagang pagluto. si Absalom? At tanong mo Kailangan. Maba yung kwento natin kay Absalom ah. Spoiled. Di Painumin nga kami ng kape. ni Elaine. Pero tapos sabi niya pa, pagka nakaluto na, Enjoy tayo sa kumain na. sa kwento ni Absalom. Pag naluto na, kailangan kumain na ako. Huwag ko daw palamigin yung niluto niya. Sweet Wala nang naman. sarap. Eh, Oo ayaw ko nga, nga ng oo nga mainit eh. naman. Mahirap na kumain ng malamig na. Eh, ayaw ko nga ng mainit din eh. Iba-iba talaga. Oo. Iba-iba talaga. Basta Kaya, isipin nyo na lang, hindi kayo sabay Kung na anong gusto lumaki. ng kapartner nyo. Kung anong gusto ng kapartner Akala nyo, ko yun ako lang mag-isa, lang. meron pala akong kasama. Oo. huli Isipin nyo kayo. na lang, hindi kayo Sabi sabay na nga, pinalaki. lahat daw ng Pero tao may katapat. Oo. Kaya tanggapin mo yan, lunukin mo yan. Oo. Walang Kaya pala paso-paso, ayaw, iluwa. Walang parang si ganun. Srodim ayaw niyang sumubo na mainit masyado. Hindi, Di ba? minsan talaga napupuno din. Siguro napapagod. Hindi naman ako kumikibo. Sabi ko nga, kukuha na lang tayo ng katulong eh. Tapos sabi ko nung kasi, kukuha kami ng katulong. Eh sabi niya, lalo na noon maglalabas siya, bago pumasok maglalabas siya, naawa din ako. Sabi ko, pang kuha na lang tayo ng katulong. Sabi ko. Tapos kumuha nga ako ng Tagalaba. Dumating kasi yung Tagalaba, mag-aalas 12 na. Ay, paano magkampay na di, wala ng araw. Ayaw na gano'n. Oo. Sabi niya, unahan mo yung araw magsampay. Kailangan pag tanghali na, kukunin mo na yung mga sinampay. Eh, yung pala, inoobserbahan niya. Abay, minsan na pumunta ka mo Ay, yung strict si strict pala. Oo. Minsan pumunta yung Kailan? Oo, minsan nagising na siya, naglaba. Naglaba na siya. Tapos di kumain na. Dumating yung pero Sabado yun ay walang pasok. So dumating na yung tagalaba. Sabi niya gano'n, ay, matutuyo na yung mga laban. Sabi niya, tuyo na, natapos na akong maglaba, wala ka ng laban. Sabi niya gano'n. So ano take Simula away nun. natin? Dapat Sino nagtagal? Pati ang take away pagplansya. ng mga makikinig. Pati pagplansya nun. Pag Hindi mag-aasawa ay dapat magpag-usapan. Sino Dapat maglalaba? Sino laging may schedule? may O di wala kasunduan na. at nagtutulungan. Hindi na naglaba. Tapos sabi niya gano'n. Sabi niya, Huwag masyadong sayang. metikuloso or metikulosa kasi hindi kayo sabay na pinalaki. Perfectionist, oo. Siya naman ang meticulosa eh. Pati Oh, plancha. yun ang Magpa-plansya mahirap ako. kapag masyadong metikulosa, na yung Inuulit nilabhan niya. mo, i-inspeksyonin Aray ko. pa, baka may may mancha pang natira. Ang Pag dahil lang kay nagplansya ka, Absalom, baka nadoble yung yung linya. naungkat na lahat. Ayaw Agoy. niya. Si Absalom ang may Ayaw niya. kasalanan. Oh, tapos pag Sabi na niya nagluto na ka lang. naman,
at hindi niya nagustuhan kasi maalat o kulang sa asin, ganun. Maraming pinupuna. So, kailangan, Mm-mm. pagka Siya talagang ganon. magkasama kayo, di ba, sinumpaan nyo yun eh. Magkasama kayo sa hirap at ginhawa, hindi yung sa ginhawa lang. Din, oo. Mm. Naku, sa Absalom Oo. talaga Walang salamat. perfecto, di ba? Tanggapin nyo. Kumbaga, pasanin mo kahit mabigat. Kasi tinanggap mo yun eh, covenant mo yan. Hirap ma-spelling. Sis, nag-asawa kasi gusto lang makita ko ng itsura ng anak. Ah, di sana nagpaanak ka lang. Nag-AI na lang, Oo. match. Wala pa Kung kasing AI itsura ng noon, mga sis. anak. O, di ba? Kamukhang-kamukha nga niya si Darius eh. Oo, may pangalan. Sino yung Ako, Darius Mason? O, kayo, sige. O, proceed na tayo, sis Maria. proceed na tayo. Baka saan pa tayo Dahil umabot kaya- niyan? Si talaga to, si Absalom talaga to. Hindi kasi sis, yung topic natin nung nakaraan, ano ba yung topic natin na namatay yung anak niya yata, si David ba Si yun? David yun. Yung anak ni Tapos kinuha Bathsheba. niya yung akala niya. Aray ko. Natawa ko yung sis Rudy. Kinuha niya yung I-edit mo na anak lang yan, niya. si Siyang. Yung pinagdadaldal natin, nasa gitna pala tayo ng reading. Ano na naman yan? Ano ba yan? Ano na naman yan, sis? Sis lang, sis. Oops. Later May tayo, sis Rudim. Oo, later. Apo, continue natin later. Sige. Ako na po. Pagdadalamhati ni David. Pagkatapos, sinabi ni Ahimaaz na anak ni Zadok, hayaan mong ako ang tumakbo at magdala ng balita sa hari na ipinaghiganti siya ni Yahawa laban sa kanyang mga kaaway. Sinabi ni Joab, hindi ikaw ang magdadala ng balita ngayon. Magdadala ka ng balita sa ibang araw. Ngunit hindi ngayon, sapagkat ang anak ng hari ay patay na. Pagkatapos, sinabi ni Joab sa isang Kashite, ikaw ang magdala ng balita sa hari kung ano ang nakita mo. Yumuko ang Koshite kay Joab at tumakbo. Muling sinabi ni Ahimaaz na anak ni Zadok kay Joab, anuman ang mangyari, hayaan mo akong tumakbo rin. At sumunod sa Kashite. Ngunit sinabi ni Joab, anong dahilan at gusto mong tumakbo, anak ko? Wala kang magandang balita na magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sinabi niya, anuman ang mangyari, tatakbo ako. Kaya't sinabi ni Joab, sige, tumakbo ka. At tumakbo si Ahimaaz sa daang patag at nalampasan ang Koshite. Samantalang si David ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuan. Ang bantay ay umakyat sa bubungan ng pintuang bayan sa pader. Pagtingin niya, may isang lalaking tumatakbong nag-iisa. Tinawag ng bantay ang hari at inuulat ito. Sinabi ng hari, kung siya ay nag-iisa, tiyak na maganda ang balita. At habang siya ay papalapit, nakita ng bantay ang isa pang lalaking tumatakbo. Tinawag niya ang tagapagbantay sa pintuan at sinabi, may isa pang lalaking tumatakbo mag-isa. Sinabi ng hari, magandang balita rin yan. At sinabi ng bantay, sa tingin ko ang una ay tumatakbo gaya ni Ahimaaz na anak ni Zadok. Sinabi ng hari, isang mabuting lalaking iyon. Tiyak na magdadala siya ng magandang balita.
Sumigaw si Haimaas sa hari, "Mabuti ang lahat!" At yumuko siya sa harap ng hari na ang mukha ay nakadikit sa lupa at sinabi, "Purihin si Yahweh na iyong alahayam na nagbigay sa iyong kamay ng mga taong nagtaas ng kamay laban sa aking Panginoon na hari." Tinanong ng hari, "Ligtas ba ang binatang si Absalom?" Sumagot si Ahimaas, "Nakita ko ang isang kaguluhan ng suguin ni Joab, ang lingkod ng hari at ako, na iyong lingkod, ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyari." Sinabi ng hari, "Lumayo ka at tumayo dyan." Kaya't siya ay lumayo at tumayo. Dumating ang Cushite at sinabi, "Magandang balita para sa aking Panginoon na hari, sapagkat ipinaghiganti ka ni Yahweh sa araw na ito laban sa lahat na nag-alsa laban sa iyo." Tinanong ng hari ang Cushite, "Ligtas ba ang binatang si Absalom?" Sumagot ang Cushite, "Mangyari nawang sa lahat ng kaaway ng aking Panginoon na hari at sa lahat ng nagnanais sa iyo ng masama ang sinapit ng binatang iyo." Nanginig ang hari at umakyat sa silid sa itaas ng pintuan at tumangis. At habang siya ay lumalakad, sinabi niya, "O Absalom, anak ko, anak ko, anak ko, Absalom, kung ako na lang sana ang namatay kapalit mo. O Absalom, anak ko, anak ko." Grabe ang pagmamahal ni Haring David kay Absalom. Kahit naging traitor sa kanya, no? At saka ito yung Cushite kasi 'di ba Hamite yan. Talaga palang ginagawa silang courier. Kasi mabibilis tumakbo to, 'di ba? Naglaging marami silang Olympic medal. Ang haba ng mga legs nito, mga African, 'di ba? So, mga Tumakbo. yung build nila, yung Nasaan physical na kaya nila, sis, mga ano. nasaan na kaya Oo, sis yung mabilis. lahi ni lahi ni Neftali. ano to? Tatangka din. Ano yun? Yung May yung mabilis tumakbo. hindi naka-mute. Neftali. Sabihin. Hindi, pwede naman, sis, pwede nyo i-mute yung kay sis Rudy. Pwede nyo i-mute yung Opo, sa kanya eh. kung Yung kayo sa, ang admin. yung admin. Okay. Ito si Absalom, Hamite ito. Hindi. Si Absalom ay anak ni David, King David. Yung Cushite. Yung Cush. Ay, Yung Di ba? Cushite Hamite ang yan. Hamite. Oo. Yung tumakbo. Kaya pala mga Cushite, mga Hamite ang kanilang ginagawang courier. So, ibig sabihin talaga, ang Cushite, nasa panig ng Israel. Nagiging nila. Nagdalamhati si dito. Nakikihalubilo sa kanila. Nagdalamhati si David talaga dito ng gusto. Alam ko panganay niyang anak to si Absalom eh. Ito yung sumabit kanina, ano po? Oo. Sumabit yung buhok niya sa puno Si Absalom, ibig sabihin, anak siya ni Abigail o kayo ni Jezreel? Hindi. Yung Anak siya ng yung unang asawa yung niya. kay taga Jezreel? Kay Jezreel, Si yung Bathsheba? una? Kay Jezreel. Ay, Jezreel. Oo, yung si taga Jezreel ang Jezreel. nanay niyan. Okay. So, si Solomon lang pala ang nakasurvive. Hindi kasi siya nagkaanak. Di ba ang unang asawa ni David, si Michal? Hindi siya binigyan ng nagkaanak. anak. Hindi binigyan ng anak dahil kinutya niya ang alahayam eh.
Bakit ganun? Yung lahi Si ni David, David, ang hindi Si ano. kinutya niya. David, oo. Kinutya niya si David. Oo, nung sumasayaw si David, no? Oo. David. Pero ang sabi naman sa Hero, nagsiselos lang yan. Dahil kasi David yung sumayaw sa harap ng mga ibang babae. Alam Mm. mo na yung, Babae nga. Selos lang di ba daw. si Chiba Chiba, di ba? Nakita ni David naliligo. Oo, pero pang ilang asawa niya na yon. Bunso niya Pero ngang anak si ano eh. Ang last na anak niya si ano si Solomon. bakit wala bang paliguan ng mga babae, no? Nakikita sila nung hari na naliligo. Parang ano lang bro, parang yun ang parang nakasanayan sa probinsya na ano eh. Ay, sinagot Walang namin yan. Wala ka bubong. na pala. Bumaba ka na, bro. Oo, Mm. walang bubong ang paliguan. Parang may ano lang, yung dingding lang paligid pero Bakod walang lang, bubong. bakod. Mm-mm. Mm. At Kasi saka parang siguro ang kasi, dating, Kasi mataas kasi ang Expose di ba ano naman eh, pala lumungaw palasyo siya. ng siya? hari. Expose sila Mataas. noon, hindi ganun Oo, ang privacy, hindi kagaya ngayon. ganun oo. ba Tsaka yun? kasi Kasi ano parang eh, bukal. ang Bukal dating ang sa akin kanyang parang inakit. pinagmulan. Kasi ang dating sa akin parang may kasamang pang-aakit eh. Hindi. Kasi Kasi 'di ba dumungaw nga nung siya sa ano. pinatawag siya, pero paano niyo explain yung pinatawag siya Naglakad-lakad tapos may siya sa nangyari kaagad? terrace. Hindi kasi sa Hmm, probinsya nung araw, ganun yan. May tabing ganun ba lang. yun? Tabing lang Hindi. bro, walang bubong. Kaya na ano, kung Mm-mm. nasa taas ka, makikita mo yung naliligo. Pero Pa ano nakikita eh, natin sa TV yung Oo. sa description niya probinsya. eh, ano eh, 'di ba? Yung description niya kay Chiba Chiba eh. Iba eh. So Kaya ibig nga sabihin, bat, Gabi nangyari yun, bro. At saka kasi bat. ang paliguan nila, oh, spring, lalong flowing water. Gihon Spring lalong eh. lumabo, lalong Gihon Spring. lumabo kung Tapos, gabi. nagkataon siguro, ang mataas na building lang ay yung sa palasyo ng Yung hari. So, palasyo. hindi naman niya, lagi nung wala si David, isipin ba niya na ang hari maglalakad sa ano? Siguro, hindi, wala sa isip niya na akala niya safe na safe siya na wala makakakita sa kanya. Parang Pero ganun. At saka bakit gabi yan ganon? eh. Pero bakit ganon? Nung pinatawag siya ng hari, eh, may nangyari agad. Siyempre, Hari eh. nagandahan siya kay ano eh, kay Bathsheba. Kasi Siyempre, Kanaanite, di ba entertainin pa ni Kanaanite si David. ano? Painumin. Hittite. Oo. Hittite kasi si ano eh, Hitay. si Bathsheba. So mga lahing mapuputi. Di ba may ano nga dyan? May ano, may joke. Kung ano yung, kung saan daw galing yung pangalan ni Bathsheba. Kasi nakita ng hari, may naliligo, bat. Tapos nakita niya, babae, she. Tapos maganda, aba, bat, she, ba. Hmm. Ano po, Diba? may, ano po? Yun Hmm. yung mga, ano, mga joke nila dyan eh. Kung saan daw galing ang pangalan ni Bathsheba. Ayun nga eh, nasagot niyo na po ba yung tanong ko? Ano yun bro? Ba't ganon? Ba't ganon? Nung tinawag siya, may nangyari na kaagad. Eh, di ba, may asawa siya. Yung Mayroon namang previous, ano, recording natin. Meron na. Sagot na ah, namin. Hmm. oo, na-discuss na natin yan nung nakaraan na Hmm. nung time na yun na naliligo siya ay ano, parang katatapos niya lang, malinis siya. So yun, fertile. Ganun Kaya ba nung yun? pinatawag siya ng hari, nakabuo agad. Ganun pala yun. Sige, okay. Kasi tingin ko ano eh, may gusto siya sa hari. Hindi kaya lang, kapag ka sinabi ng hari, sino ba ang pwedeng tumanggi kapag inutos ng Hmm. hari? Ganun yung bro. Hmm. Kaya kahit ayaw mo, wala kang magagawa, utos Sige ng po. hari. Hmm.
Okay. Sige, tuloy na Sige, sis. natin. Okay na po. Kabanata 11. Okay po. Kabanata 11. At nasabi kay Joab, ang hari ay tumatangis at nagluluksa para kay Absalom. At sa buong hukbo, ang tagumpay sa araw na iyon ay naging araw ng pagluluksa. Sapagkat narinig ng mga tao na sinasabing, ang hari ay nagdadalamhati dahil sa kanyang anak. Kaya ang mga tao ay tahimik na pumasok sa bayan ng araw na iyon. Gaya ng mga taong nahihiya kapag tumakas mula sa labanan. At tinakpan ng hari ang kanyang mukha at sumigaw ng malakas. O anak kong Absalom! O Absalom, anak ko, anak ko! At si Joab ay pumasok sa bahay ng hari at sinabi, ngayon ay inilagay mo sa kahihiyan ang lahat ng iyong lingkod na nagligtas sa iyong buhay ngayon at sa buhay ng iyong mga anak na lalaki at babae at sa buhay ng iyong mga anak ay ng iyong mga asawa at mga asawang lingkod. Minamahal mo ang mga napupuot sa iyo at kinapupuotan mo ang mga umiibig sa iyo sapagkat ipinakita mo sa araw na ito na walang halaga sa iyo ang mga prinsipe at ang mga kawal. Ngayon, malinaw sa akin na kung si Absalom ay nabubuhay pa at kaming lahat ay patay na, ikaw ay matutuwa. Kaya ngayon, bumangon ka, lumabas ka, at magsalita ka ng magiliw sa iyong mga lingkod. Saksi si Yahweh, kung hindi ka lalabas, walang matitira sa iyo ni isa mang tao pagsapit ng gabi. At ito ay magiging mas malala para sa iyo kaysa sa lahat ng kasamaan na dumating sa iyo mula sa iyong kabataan hanggang ngayon. Kaya bumangon ang hari at naupo sa may pintuang bayan. At nasabi sa lahat ng hukbo, narito ang hari ay nakaupo sa pintuang bayan. Ang sa lahat ng tao ay pumunta sa harap ng hari. At ang lahat ng tao ay pumunta sa harap ng hari. Samantala, ang mga Israelita ay nagsipagtakas bawat isa sa kanilang mga tahanan. Si David ay bumalik sa Jerusalem. Pwede ako mag-comment lang sandali Sige po. Kasi ito yung sinasabi ng mga Israelita. Kasi ito yung mga ibang tribo. Excuse me. Kasi si David, di ba, is a tribe of Judah. Naging faithful sa kanya ang mga tribe of Judah. Nakakasama niya tumakas. Yung ibang tribo ng mga Israelita ay pumanig kay Absalom. Kaya pag sinabing mga Israelita, yung ibang mga tribo. So dito pa lang, nagkaroon na ng faction pala, no? Yung panahon ni David kasi nanatiling loyal ang tribe ni Judah at saka kaysa sa mga ibang tribo. Kaya pag sinabi yung ang buong Israel, pag sinabi yun, ibig sabihin mga ibang tribo na hindi tribo ni Judah. Okay. Mga Israelita, okay? Wala pa kasing house of wala na yung house o sambahayan ni Saul. Pero wala pa yung sambahayan ni Ephraim. Hindi pa na formalize dito. Okay. Salamat. Back to you, Sis Maria. Okay po. Si David ay bumalik sa Jerusalem. At sa lahat ng mga tribo ng Israel, ang buong bayan ay away na. Sinasabi, iniligtas tayo ng hari
mula sa kamay ng ating mga kaaway, at siya ang nagligtas sa atin mula sa kamay ng mga Pilistin. Ngunit ngayon ay tumakas siya sa lupain mula kay Absalom. At si Absalom na ating pinahiran upang maging hari sa atin, ay namatay sa labanan. Ngunit bakit wala kayong sinasabi tungkol sa pagbabalik ng hari? Masamang pakiramdam mo? At si Haring David ay nagsugo kay Sadok at kay Abiatar ng mga saserdote na sinasabi, sabihin ninyo sa mga nakatatanda ng Juda, bakit kayo ang huling magbalik sa hari sa kanyang palasyo? Samantalang ang salita ng buong Israel ay nakarating na sa hari sa kanyang tahanan. Kayo ay aking mga kapatid. Kayo ay aking sariling laman at dugo. Kaya bakit kayo ang huling magbalik sa akin? Ang sabihin ninyo kay Amasa, hindi ba ikaw ay aking sariling laman at dugo? Gawin ni Yahweh sa akin at lalo pa, kung hindi ikaw ang magiging pinuno ng aking bukbo, sa halip na si Joab, habang ako ay nabubuhay. Ang pinanatag niya ang puso ng lahat ng tao ng Juda, na para bang iisang tao lamang. Kaya sila ay nagsugo sa hari na sinasabi, bumalik ka, ikaw at ang lahat ng iyong mga lingkod. Kaya ang hari ay bumalik at dumating sa Jordan. At ang Juda ay pumunta sa Gilgal upang salubungin ang hari at upang itawid siya sa Jordan. At si Shemai na anak ni Gera na Benjamite mula sa Bahurim ay nagmadali na kasama ang mga tao ng Juda upang salubungin si Haring David. Kasama niya ang 1,000 lalaki mula sa Benjamin at si Ziba na lingkod ng sambahayan ni Saul at ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 lingkod. At sila ay nagmadali sa Jordan upang salubungin ang hari. At kanilang tinawid ang guho upang itawid ang sambahayan ng hari at gawin ng anumang kalugod-lugod sa kanya. At nang si Shemai na anak ni Gera ay tumawid sa Jordan, siya ay nagpatira pa sa harap ng hari at nagsabi, huwag nawang ipagdiwang ng aking Panginoon ang kasalanan ko, ni alalahanin man ang kasamaan na ginawa ng iyong lingkod ng araw na iniwan ng aking Panginoon ang Jerusalem. Huwag nawang itanim ito ng hari sa kanyang puso, sapagkat ako na iyong lingkod ay nakakaalam na ako ay nagkasala. Kaya narito ako ngayon, ang una sa buong sambahayan ni Joseph, na lumabas upang salubungin ang aking Panginoon na hari. Tala. Pansinin na hindi humingi ng kapatawaran si Shemai sa kanyang ginawa kay David. Shimei. Oo, Sa Shimei. kanyang ginawa kay David. Bagkus pinagtakpan niya ito ng pagbabalat kayo. At sinabi ni Abishai na anak ni Zeruiah, hindi ba dapat patayin si Shemai dahil isinumpa niya ang pinahiran ni Yahweh? Ngunit sinabi ni David, anong pakialam ninyo, kayong mga anak ni Zeruiah, na kayo, Seroya. Ano nga bang kasalanan ni Shimei? Siya ba yung nagmumura? Oo, 'di ba?
Siya yung nagmumura kay Okay. David. Siya yung nagmumura kay David at binabato siya nung Oo. patakas siya. Okay. Anong pakialam ninyo kayong mga anak ni Siroa? Na Seroya. kayo ay Seroya. Siroya, na kayo ay naging mga kaaway sa akin sa araw na ito? Dapat ba may mamatay sa Israel sa araw na ito? Hindi ko ba alam na ako ang hari ngayon sa Israel? At sinabi ng hari kay Shemai, hindi ka mamamatay. At isinumpa ito ng hari sa kanya. At si Mephibosheth, na ama ni Saul, na apo ni Saul, ay bumaba upang salubungin ang hari. Hindi niya inalagaan ang kanyang mga paa, ni ginupit ang kanyang balbas, ni naghugas ng kanyang kasuotan mula nang umalis ang hari, hanggang sa araw na siya ay bumalik na payapa. At nang dumating siya mula sa Jerusalem upang salubungin ang hari, sinabi ng hari sa kanya, "Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth?" At sinabi niya, "Ang aking Panginoon na hari, yamang ako ay pilay. Sinabi ko, ipapahanda ko ang aking asno at sasakay ako roon, upang ako ay makasama sa hari. Ngunit nilinlang ako ng aking lingkod, si Ziba. Ang sinumbong niya ang iyong lingkod sa aking Panginoon na hari. Ngunit ang aking Panginoon na hari ay tulad ng isang anghel ng alahayang. Kaya gawin mo ang inaakala mong mabuti. Makalangit na nilalang to, no? Sapagkat ang buong sambahayan ng aking ama ay karapat-dapat lamang sa kamatayan sa harap ng aking Panginoon na hari. Gayunman ay inilagay mo ang iyong lingkod sa gitna ng mga kumakain sa iyong hapag. Kaya ano pang karapatan ang mayroon ako upang humingi pa sa hari?" At sinabi ng hari sa kanya, "Bakit pa kailangan ang lahat ng salitang iyan? Aking sinabi, ikaw at si Ziba ay maghati ng lupain." Sinabi ni Mephibosheth sa hari, hayaan na po siyang kunin ang lahat. Yamang ligtas nang nakabalik ang aking Panginoon, ang hari. Si Barzillai na taga-Gilead ay bumaba rin mula sa Regelim upang tumawid sa ilog Jordan kasama ng hari at ihatid siya mula roon. Si Barzillai ay matanda na, 80 taong gulang. Siya ang naglaan ng pangangailangan ng hari habang ito ay nasa Mahanaim, sapagkat siya ay isang napakayamang tao. Sinabi ng hari kay Barzillai, tumawid ka na kasama ko at tumira ka sa Jerusalem, at aalagaan kita roon. Ngunit sumagot si Barzillai, ilan na lang ba ang taon ng aking buhay upang sumama pa ako sa hari sa Jerusalem? Ako ay 80 taong gulang na. Malalaman ko pa ba ang kaibahan ng mabuti at hindi? Malalasahan pa ba ng iyong lingkod ang pagkain at inumin? Maririnig ko pa ba ang tinig ng mga lalaki at babaeng mang-aawit? Bakit pa ako magiging pabigat sa aking Panginoon na hari? Sasama ako sa pagtawid sa ilog Jordan
sa maikling distansya. Ngunit bakit mo ako gagantimpalaan ng ganito? Hayaan mo na po akong bumalik upang mamatay sa aking sariling bayan, malapit sa libingan ng aking ama at ina. Ngunit narito po ang iyong lingkod na si Kimham. Hayaan mo siyang tumawid kasama ng aking Panginoon na hari. Gawin mo sa kanya ang anumang nais mong gawin para sa akin. Sinabi ng hari, si Kimham ay sasama sa akin at gagawin ko para sa kanya ang anumang hilingin mo. At anumang naisin mo mula sa akin, gagawin ko para sa iyo. Kaya tumawid ang lahat ng tao sa ilog Jordan. At pagkatapos ay tumawid ang hari. Hinalikan ng hari si Barzillai at nagpaalam sa kanya. At si Barzillai ay bumalik sa kanyang tahanan. Nang tumawid ang hari patungong Gilgal, sumama sa kanya si Kimham. Inihatid ng lahat ng kawal mula sa tribo ni Juda, ang kalahati ng mga kawal ng Israel ang hari. Di naglaon, lumapit ang lahat ng lalaki ng Israel sa hari at sinabi, Bakit ninakaw ng aming mga kapatid mula sa tribo ni Juda ang hari at dinala siya, kasama ang kanyang sambahayan at lahat ng kanyang tauhan sa pagtawid sa ilog Jordan? Sumagot ang mga lalaki mula sa tribo ni Juda sa mga lalaki ng Israel. Ginawa namin ito sapagkat malapit kaming kamag-anak ng hari. Bakit kayo nagagalit? Kumain ba kami ng anuman mula sa hari? May kinuha ba kami para sa aming sarili? Sumagot ang mga lalaki ng Israel sa mga taga-Juda. May 10 bahagi kami sa hari, kaya't mas malaki ang karapatan namin kay Haring David kaysa sa inyo. Bakit ninyo kami hinamak? Kami ang unang nagsalita tungkol sa pagbabalik ng ating hari. Ngunit mas mariing ipinaglaban ng mga taga-Juda ang kanilang karapatan kaysa sa ibang mga tribo ng Israel. Yada. So nagkakaroon na talaga ng faction, no? Yung tribo ni Juda at saka yung Oo. ibang mga tribo. Kasi yung loyalty ng Juda na kay kay Haring Kay David. David. Hindi nawala. At saka kasi ang So, yung, Jerusalem, nasa kalupain ng tribo ni Juda. yun ba yung katuparan na sinabi ni Samuel sa kanya? Hindi mawawala yung tabak sa kanyang Oo. Oo, kasi sa lagi Ni nagkakaroon ng Nathan. ng Nathan. labanan sa kanyang Mm. paghahari Mm. dahil doon sa kanyang kasalanan kay Bathsheba. Edi dapat tapos na sana yun. Kung hindi May siya politics nagkasala kay Bathsheba, naghari sana siya ng mapayapa nang wala wala nang Mm. labanan. Nanatili Dahil kasi sa kanya ang tabak, di ba? Oo. nananatili sa kanya ang tabak na. Pero nabitbit ni yun eh. Hindi, Solomon kasi umidolo kasi yun eh. Nag-bow Si down sa Solomon naman may kasi ang kasalanan niya ay idolatry. idolatry. Nag-ano siya doon eh, nag-bow down siya doon. Kaya Oo. doon talaga nagalit sa kanya. Ikinamumuhian ng alahayam yun eh. Mm-mm. Tapos yun ang ginawa niya. Yun ang dahilan grabe yung spiraling down ng dahil sa nagawa lang niya.
Hindi, talagang yung pakikipag-apid niya doon kay Chiba-Chiba. Oo nga, Doon yun ang nagsimula lahat. oo. Parang, naka, parang nakakalungkot, ano? Kasi ganyan din ang nangyari kay Adama at saka kay Hawa. Nag-spiral down eh. Down doon sa kanyang anak hanggang sa kanyang kaharian. Ang Doon sa epekto niya. nasira. Kaya ito tayo ngayon. Kanaanita pa rin, ano, ang dahilan, no? Oo. Mga kanaanita pa rin. Si Parang yung, Dahil Chiba, parang kung, kanaan. parang yung titingnan natin, sa lahat ng nakasulat sa mga libro, nandiyan lang talaga yung naging cause ng ng pagwatak-watak ng Israelites, hanggang sa dahil diyan nawalan tayo ng identity, hinubaranta talaga tayo. Talagang talagang yung tinanggalan tayo ng kaya yung crush your head, ito na yun. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa. Nawa na tanggalin na. Ay hindi, na pala, dahan-dahan na palang dahan-dahan na palang nagigising. Iba at naging magsik na love. Naku, ito na. Ito na. Exciting na tong isa. Si Shiba, Marker na ba to? Marker na pala to. naka-marker na tayo, bro. Maganda okay. pala to. Maganda pala tong susunod, Bukas oh. bukas naman yan. Oh, oh. Aray. Si Shiba. Si Shiba, tag naging magsik laban kay David. Naku po. Iba naman yung Bathsheba ha. Oh, iba ba, Shiba? Ito si, Ay, ba yung Shiba ito, yan, babae ba yan, lalaki? ito ba yung Shiba. Shiba na to? Ito ba yung tinagurian na Queen of Shiba? Hindi ba ito? Hindi, bro. King daw yan eh, sabi naman Zero, King of Shiba. Oo, king. Hindi King of queen. Shiba. Oo. Yung Shiba pala lugar. Oo, lugar. Oo. Oh, So yan ang Cebu. nako. Nako. Talagang 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 pala si David, Talagang pinaghirapan niya pala talagang pamunuan ng Israelite. Mm-mm. Walang humpay na labanan, Pati sa kanyang tribo, eh. Sinumpa Pati kasi sa siya kanya. ng alahayam na hindi magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang paghahari dahil Oo sa nga po. kanyang pagkakasala. Grabe Mm. po. Ang epekto. To, ang pinag-uusapan dito, House of David to, eh. Oh, House of Oh. David na ito, nahiwalay na eh. Bukod sa kalaban nila sa labas, pero amazing, hindi nananalo yung mga kalaban nila kahit na nagkakaroon sila ng hidwaan. Ibig sabihin, nandun pa rin. Sakit nito. Ano kaya Mahal ng nararamdaman nito? alahayam si David, paborito niya yan eh. Pero kahit na paborito siya, hinayaan pa rin na pagbayaran niya yung kasalanan niya. Oo. Hindi siya Hindi siya kinonsente. Ibig hindi siya sabihin, excuse sa pinatawad consequence. nga siya ng alahayam. Pero Mm, yung consequence ng kanyang ginawa ay hindi inalis. hindi inalis. Pero hindi siya iniwan ng alahayam. Talagang tuloy-tuloy ang Oo. ang paggabay sa kanya, patnubay Kasi sa di ba kanya. sabi nga ng alahayam, he is a man after my own heart. Naku, sarap naman. Kaya lang lahat ng sakit hanggang sa namatay Kaya yung lang, kanyang nasa flesh pa rin siya, human flesh, no? pati yung namatay yung anak niya, talagang siya, magulgul siya, eh. Grabe yung pala ni David. Akala ko kay Solomon lang, eh. Ito pala kay David. Rin? Maano rin pala. Ito bukas. Ito naman. Paghimagsik naman.
laban kay David. Hmm. Pero ang tibay din niya, no? Hindi rin siya napabagsak eh. Oo, kasi sinamahan pa rin siya ng alahayam eh. Mm. Ano talaga siya? Kaya lang talagang Ano, um, hindi nagkaroon ng ng kapayapaan sa kanyang paghahari. Laging may labanan. lagi may dabanan tsaka pagdududa. Hmm. Pero kung sa panahon natin ito, bagay nangyari nga ngayon. Yung kinakausap ng alahayam, may nilabanan. Hmm. Sige. Salamat mga kapatid. Okay, Marker na sige. yun. Magtapos muna tayo sa isang awit Sige Salamat. po. na Amen. hindi Salamat. nagbabago ang pagmamahal ni David sa kanyang sa Amen. alahayam at sa kanyang mga anak. Sige po. Be bless. Dalawa. Okay, be blessed mga Salamat mga kapatid. kapatid. We bless. Shalom. Bless Sa po. susunod na talakayan. Bless. Samahan niyo Salamat kami po. muli sa susunod na talakayan. Good night. Be blessed. Oo, sis. Ikaw lang ang aking paglingkuran. Ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahwa, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhati kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahwa siya'y maghari ka dito sa puso ko. Di magbabago laman ang puso ko, maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo tuwirin likong puso ko, alahayam. Ikaw lang ang aking paglingkuran. Ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahwa, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhati kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahwa siya'y maghari ka dito sa puso ko. Di magbabago laman ang puso ko, maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita.
lamang